So mga kapatid, thank you kay Lord. Nakalampas po tayo sa isang mahalagang gawain. Tayo po ay nakapag-pray, especially po sa mga taong nagpadala po ng mga special prayer request. At sa gabing ito mga kapatid, meron na po tayong 495 shares. At salamat po kay Lord sa mga kapatid na patuloy na nagbabahagi. Meron na po tayong kasama na 155 active viewers. So mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang atin pong ministry ng pagtuturo at kagabi po ay ang atin pong naging Bible preaching ay pinamagatan po natin na God as the top management knows everything. Flashy processes are no big deal. Be an insider. So kagabi po ay itinuro ko po sa inyo na ang Diyos at si Samuel po ang tinatawag nating top management. Yun po yung naging parang metaphor na ginamit ko po kagabi. Sila po yung parang nasa opisina na nakakaalam ng mga projects, ng mga plano, ng pondo, parang ganun po yun. At dahil sila po yung nasa top management, ay alam nila ang lahat ng nagaganap. At sa context ng pinag-aralan natin, it was about Saul, na nakaranas po ng tinatawag nating mga flashy, mga superficial pero galante o kaya ay sosyal ang pagkaka-ordain sa kanya. Maraming ibinigay ng mga senyales at yun ay naganap lahat mga kapatid. Kaya lang, itinuro ko sa inyo na ang lahat ng yun ay superficial mga kapatid sapagkat alam natin na si Saul ay talagang hindi magiging tapat sa ating Panginoon in the future. At yan po ay mapag-aaralan natin sa mga susunod na linggo kung buhay pa po tayo. So mga kapatid, naituro ko sa inyo kagabi na kailangan sa buhay natin, talagang tayo, yung bang maging stable tayo dun sa pananaw na God knows everything. God knows my heart. Hindi kinakailangan na very flashy ang buhay mo. Kailangan lang maging sincere ka sa Panginoon, maging totoo ka, maging insider ka. Huwag yung ikaw ay parang foreigner, parang stranger kay Lord. Kaya alam nyo, may mga taong hindi man lang makapag-pray kasi nga po, ang feeling kasi nila, stranger sila. Hindi sila makapag-pray kay Lord ng taimtim dahil alam nila unacceptable sila kay Lord. Kaya those things must be settled mga kapatid. Marami tayong natutunan doon. Kaya sana po ay yung slice na yon ay nailagay natin sa ating mga puso. So tonight is another slice na naman ng ating pag-aaralan at ang atin pong talakayin sa gabing ito ay nasa 1 Samuel chapter 10 verses 9 to 27. Medyo umatras po ako ngayong gabi. Pero nadagdagan po tayo ng mga talata hanggang 27 na po tayo. Kung mapapansin nyo po, medyo mali po yung aking nailagay na Bible verse sa atin pong theme for tonight. Pero kayo na po ang bahala magtama. Pero umatras ho ako kasi kailangan kong isama yung verse 9 dahil hanggang verse 16 para po makita po natin ang buong senaryo. Okay po. So mga kapatid, ay pag-aaralan na po natin ngayong gabi ang pagkakaproklama naman kay King Saul. Alam natin na si Saul ang unang hari ng Israel. Ang ganda-ganda po ng ating ginagawa gabi-gabi, nagkakaroon tayo ng Bible survey. Di po ba? Natututunan natin ang history ng Israel. At mapalad po tayo na naririnig po natin ang mga insiders, ika nga. Yung mga totoong nangyari noong araw, hindi kuro-kuro, hindi sabi-sabi. Isipin nyo, nalaman natin ang tunay na pangyayari kung paano na-install ang unang hari ng Israel. Wow, ang gandang knowledge po niyan. Bible knowledge po yan. Bible truth. So ngayong gabi mga kapatid, hindi ko na po babasahin ang mahaba nating talata. Basta't ang pag-uusapan po natin, chapter 10, verses 9 to 27. Pero later, babasahin ko rin yan as I prove my points. Okay po. Ngayong gabi ay para lang mag-gets agad natin ang aking message, gagamit po ako ng illustration.
Ang sabi ko po sa aking introduction, just like a camera. Okay po, makikita nyo po sa aking poster later na meron po akong ipapakitang camera po dyan. At ang sabi ko dito, just like a camera, may we capture God's total reasons for His faithfulness and learn to trust Him. Ang sabi ko dito, sana po ay, kumbaga sa camera, ay makapture natin yung talagang buong mga kadahilanan ng katapatan ng Diyos. At kapag ito ay na-capture natin, kagaya ng isang camera, ay sana po ma-learn natin to trust the Lord with all our hearts. Alam niyo po, di po ba may mga camera ngayon na yung pang nai-enlarge, yung humahaba. I forgot yung parang may parang may ratio. Ang camera ko po ay may ganun parang maliit lang, tapos pwedeng lumaki, tapos meron pang malaki. Parang yung buong nakikita. So mga kapatid, yan po ang aking pong layunin ngayong gabi. As I preach to you the words of God, I pray na sana po ma-enlarge natin ang ating perspective dun po sa total reasons ng katapatan ng Diyos. At the outcome should be, we will learn to trust the Lord. Meron po mga kasabihan sa photography na ganito, change your lens, change your story. Sabi po dyan. Kapag pinalitan mo yung lens mo, parang na-change na po yung story. Meron pa pong isang kasabihan sa photography na compel your audience, capture the moment, light with purpose. So mga kapatid, kapag marunong ka sa camera, talagang parang nagbabago ang istorya. Di po ba ngayon may mga lente ng camera na talagang matitindi. Meron na merong tinatawag na mirrorless. Basta grabe po ang mga camera ngayon, very very high tech. Nung araw black and white pa. Nung araw walang mga adjustment. Ngayon punong-puno ng filter. Yung isang masaya, pwede mong palungkutin. Yung isang very colorful na picture, pwede mong gawing black and white. So maraming pwedeng gawin. So mga kapatid sa Panginoon, sana po yung katapatan ng Diyos ay makita natin, makapture natin yung total reason ng kanyang katapatan. Ang tema ko tonight, pinamagatan ko po na God as faithful, man as certified unfaithful, capturing God's total reasons for His faithfulness. Isa-isahin nga natin, God as faithful. Amen. Tama po yan. Naniniwala po tayo dyan. Yan ay makikita natin sa ating passage for tonight na ang Diyos ay sobrang matapat. Pero makikita din natin hindi lamang sa chapter na ito, kundi sa mga succeeding chapters that man is unfaithful. At ginamitan ko po yan ng word na certified. Totoo yan. Ang tao po ay certified na unfaithful. Minsan, kahit gusto nating maging tapat, pero minsan may mga sitwasyon na nagiging unfaithful ka. Okay po? Lahat po pero hindi ko sinasabing tama yon. Pero sinasabi ko lang talagang ang tao po ay certified na unfaithful. Buti na lamang meron tayong pagsisisi, pagpapakumbaba, at nababago tayo na Diyos at napapatawad. But definitely, man is unfaithful. Ngayong gabi, sabi ko dyan, capturing God's total reasons for His faithfulness. Ngayong gabi ay pag-uusapan po natin ang katapatan ng Diyos kay Saul. Ayan po ang pag-uusapan natin. So balikan po natin ang verse 9. Ano po? Sa unang-unang nakita ko sa verse 9 ay ganito po ang aking nakita. God gave him a new heart. Verse 9. Ang sabi po ng verse 9, when he turned his back to leave Samuel, yung pronoun na he ay referring to Saul. Sabi ron, when Saul turned his back to leave Samuel, nang iwanan na ni si Samuel, ang sabi ng verse 9, God gave him another heart. Binigyan ng Diyos ng panibagong puso si Saul. So lumalabas mga kapatid na si Saul po ay merong dating puso o dating kasamaan. Ayan, puso na ang usapan dyan Dating siguro talagang dating masama o may kasamaan siya o may
o may kabunduhan. Pero ang sabi po dyan mga kapatid, God gave him another heart. Verse 9 po yan. So yan ang unang-unang patunay ko sa inyo mga kapatid that God is really faithful sa buhay ni Saul. Although, idudugtong ko kaagad, mga kapatid. Although si Saul ay prophesied na sa chapter 8 pa lang na siya ay magiging masamang hari. Okay, pero hindi po yun ang pinagbatayan ko. Ang pinagbatayan ko muna yung verse 9 na sa kabila ng gagawin na unfaithfulness ni Saulo sa mga susunod na chapters, dito ay makikita natin na nagpakita pa rin ang Diyos ng katapatan sa kanya. Okay po? Bagamat in the future, he will become unfaithful, susawagin niya ang Diyos, pero wag muna yon. Tingnan muna natin ang nangyari sa chapter 10. Tapat pa rin ang Diyos sa tao na ito sa kabila ng kanyang magiging unfaithful na buhay in the future. Pangalawa, all signs given through Samuel to Saul were fulfilled by God. Verse 9. Tuloy ko yung basa sa verse 9. When he turned back to leave Saul, Samuel, God gave him another heart, and all these signs came to pass that day. All these signs. Ano yung mga signs na yon? Kung babalikan natin kagabi, ang sabi ni Samuel, makakasalubong ka ng 2 lalaki. Okay. Tapos yun, sabi rito, all those signs have done or were fulfilled. Tapos, pagdating sa sunod na verse, sabi doon, makakasalubong ka ng 3 lalaki. Nangyari din po yan. Yan ang sabi sa verse 9. Pagkatapos ang sabi pa, makakasalubong ka ng grupo ng mga propeta. Nangyari din po yan sapagkat yan ay kinapsulize ng verse 9. Ang sabi dyan, and all these signs came to pass that day. So mga kapatid, tama ang aking pong Roman numeral 2 sa ating pag-aaral. Anong question ko? How did God show His faithfulness in this particular passage? Number 1, God gave him, si Saul, a new heart. God is faithful to the unfaithful Saul. Number 2, all signs were given. All signs given through Samuel. All signs given through Samuel to Saul were fulfilled by God that day. Sino ang nagbigay ng fulfillment ng mga signs na yun? Hindi naman si Samuel. Ang nagbigay ng katuparan nun ay ang Diyos pa rin. Verse 9. Wala nang iba. Si Samuel, tagasalita lang, makakasalubong ka ng 2 lalaki. O nagpadala ang Diyos ng 2 lalaki. Makakasalubong ka ng 3 lalaki. Nagpadala ang Diyos ng 3 lalaki. Makakasalubong ka ng grupo ng mga propeta. Nagpadala ang Diyos ng grupo ng mga propeta. So mga kapatid, habang nangyayari yun, siguro ang isip ni Saul, sabi niya, grabe, nangyayari talaga lahat ang sinasabi ni Samuel. Ibig sabihin, totoo pala na ako na ang pinili ng Diyos bilang hari. Number 3, ito pa nakakagulat, verse 10, the Spirit of God rushed upon Saul. Isipin niyo po yun, The Spirit of God rushed upon Saul. Basahin ko yung verse 10. Tingnan niyo po yung verse 10. When they came to Gibeah, behold, a group of prophets met him, and the Spirit of God rushed upon him, and he prophesied among them. Ayan na po, sa verse 10. Nakasalubong nga siya ng mga grupo ng mga propeta. At ang sabi dyan, mga kapatid, nang sila'y magkasalubong na, ang Espiritu ng Diyos, ang word na ginamit ay rushed, nagmamadali na pumunta sa kanya. Dumating kay Saulo ang Spirit of God, rushed upon him. At anong nangyari, mga kapatid? He prophesied among them. Kaya nga pag binasa niyo yung mga sumusunod na Bible verses, ang sabi ng mga tao, aba, yung anak ni Kish na si Saul ay propeta na din? Ayan po. So mga kapatiran, 3 na po ang naipakita ko sa inyo. Talagang labas na sa particular passage na ito, ang Diyos ay napakatapat kay Saul. Bagamat siya ay sinabi na sa chapter 8 na siya ay isang certified na unfaithful king. Di ba mga kapatid, nakaka-relate tayo? Napakarami nating unfaithfulness. Hindi naman talaga tayo tapat sa Diyos . Sa isip, sa gawa, sa salita,
Marami tayong katapatan. Marami tayong hindi tayo tapat sa isip natin, sa salita natin. Pwede nating pasobrahan ang ating salita kapag gusto natin. Pag meron tayong gustong palabasin na bagay, sobran, ang tawag doon ay exaggeration. Pwede mo namang bawasan din, pagaanin. Kung tingnan nyo yung anak nyo kapag nakabasag ng pinggan, anak mo ay okay lang yan. Pero kapag ibang tao, anak ng iba, sabihin mo, ikaw dami na, hampas lupa, gabi na, ang gabi na sinasabi. Dahil hindi mo siya anak. So mga kapatiran, matindi po ang nakikita ko dito. I hope you saw what we see right now. Napakatapat ng Diyos kay Saulo na tinatawag nating certified unfaithful to God. Number 4, Roman numeral 4, in casting of lots, God worked in great detail until Saul came up. Tingnan nyo mga kapatid, sa verse 20 to 21. Alam nyo kasi ganito po ang nangyari. Hindi alam ng mga tao na talagang si Saulo na po ang pinili. In fact, sa chapter 10, verse 1 pa lang, siya po'y appointed na ni Samuel. In fact, na-ordain na po siya. Pero itinahimik yon ni Saulo, ni Saul, itinahimik din po yun ni Samuel. Hindi alam ng mga tao. In fact, mga kapatid, sabi nga sa verse 16, basahin ko lang And Saul said to his uncle, may uncle na lumapit, propeta ka na ba? He told us plainly that the donkeys had been found. Sinabi kasi nung kanyang uncle, ano ba sinabi sa iyo ni Samuel? Sinabi lang ni Samuel na nakita na yung donkey na pinapahat ng tatay niya. But about the matter of the kingdom, ang sabi dyan, of which Samuel had spoken to Saul, he did not tell him anything. Hindi niya sinabi. So talagang sikreto. Kaya mga kapatid, pagdating sa 22 at 21, nag-cast pa ng lots. Kumbaga sa atin panahon, parang karakrus. Nag-toast pa ng coins, mga kapatid. Hindi karakrus, kundi nag-toast ng coins, mga kapatid. Kung ano lalabas. So mga kapatid, tingnan nyo po yung 20. Look at this, nakakagulat po itong 20. Sabi dito, Then Samuel brought all the tribes of Israel near. Dinala ni Samuel, yung propeta, lahat ng tao. And the tribe of Benjamin was taken by Lot. At sa dami ng mga tribes, 12 tribes po yan, nagcast ng Lot, lumabas si Benjamin. Pagdating sa 21, he brought the tribe of Benjamin near by its clans. Yung Benjamin, may mga clan-clan po yan. At yung clan ng Matrites ang taken, ang nakuha sa toast ng Lot. At si Saul na anak ni Kish ang lumabas sa Lot. Mga kapatid, tingnan niyo po walang kadaya-daya. Talagang God's will is always God's will. Talagang hindi, medyo nakakapraning po yung nangyari yun. Alam ni Saul na siya na, alam ni Samuel na siya na, pero yung process, parang nagkaroon pa ng show, parang nagkaroon pa ng pagbibida o parang pelikula, parang eksena. Pero nakakatakot din yun. Dahil, paano kung hindi lumabas? But guys, nangyari talaga. Because God is there. God was there. God manipulated everything. Grabe po yun. Ako'y nagugulat dun sa process na yun. Pinadating ang lahat ng tao, tapos nag-toast nag-cast ng lots, lumabas ang tribe of Benjamin. Among the tribes, may clan naman, lumabas ang clan. Tapos sa mga clan, lumabas ang pamilya ni Kish. Sa lahat ng anak ni Kish, lumabas naman si Saul. Grabe po mga kapatiran. That is why, mga kapatid, nasabi ko sa aking theme, God is faithful. Man as certified unfaithful. Capturing God's total reasons for His faithfulness. Sana ngayong gabi mga kapatid, kumbaga sa camera, medyo nasisipat na natin ng tama, nakakapture na natin, nalalagyan natin ng tamang liwanag, ng tamang focus, di ba? Nalalagyan natin ng tamang aperture ang ating camera. Yung pagkuha natin, kasi minsan hindi tama ang tingin natin sa katapatan ng Diyos. Mababaw, hindi malagkit, hindi todo, hindi concentrated. Kaya ngayong gabi, kitang-kita po natin sa ating passage. Even sa casting of lots, mga kapatid, we understood God's will.
Number 5, hindi pa ako tapos sa aking exposition. Meron pa akong number 5. Normally, hanggang 3 lang or 4. Pero ito 5. In finding the man chosen to be the king of Israel, God pinpointed where exactly Saul was. Nung lumabas na nga si Saul, mga kapatid, ang sabi po sa, ano pong talata yun? Sa verse 21. Basahin ko yung verse 21. He brought the tribe of Benjamin near by its clans. And the clan of the Matrites was taken by Lot. And Saul, the son of Kish, was taken by Lot. But, may transition. But when they sought him, hinanap nila si Saulo o si Saul, he could not be found. Anong ginawa nila? Lumapit ba sila kay Madam Auring? At inutusan ba ang mga kawal o mga tauhan, mga soldiers, hanapin si Saulo? Alam niyo mo ginawa nila, mga kapatid? Look at this. This is interesting para sa akin. So they inquired again of the Lord. Nag-inquire sila sa Lord. Isipin niyo mga kapatid. Nag-inquire sila kay Lord. Is there a man still to come? And the Lord said, imagine, ang Diyos ay nagsasalita audibly. At ang sabi ng Lord, behold, He has hidden Himself among the baggage. Wow! Huli. Sinabi pa ng Diyos exactly where Saul was. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Mga kapatid, kayong nakikinig sa akin, may Diyos ba kayo? May Diyos ba talaga tayo? Ang Diyos ba natin ay nararanasan natin katulad sa Israel? Katulad ng nangyayari sa passage na ito. Marami sa atin, ang Diyos nila, symbol. Ang Diyos nila, Diyos-Diyosan. Ang Diyos nila, mahina. Ang Diyos nila, nasa ilalim ng pandemic. Ba? Nakakatakot yung Diyos na yan. Pero ang Diyos natin, iba. Hindi lang iba, kakaiba. Imposible ang pinagagawang ito ng Diyos sa aking mga mata. Tingnan nyo mga kapatid. Mismo sa casting of lots, andun ang Diyos. Maging nang hinahanap na si Saulo, sinabi ng Diyos, where was Saul? Sinabi exactly. Sabi niya, among the baggage. Nagtatago among the baggage. At ang sabi ng 23, nakakatuwa, and they ran and took him from there, sa baggage. And when he stood among the people, he was taller than any of the people from his shoulders upward. Matangkad po kasi itong si Saul. Mga kapatid, alam niyo nakakita diyan ang mga leaders ng katangian ng isang leader. Meron po akong nabasa na kapag leader ka, ikaw ay mas mataas among the ordinary. Hindi po physical, but in terms of faith, in terms of integrity, in terms of leadership traits. Yan po ang mga nagiging leader eh. Meron po siyang mga dominant na mga characteristics, spiritual traits. Yan po, makikita po natin yan. Magandang matingnan po din natin yan. So tonight, mga kapatid, I was able to tell you ang 5 katapatan ng Diyos sa passage na ito kay Saulo na isang certified na unfaithful sa Panginoon because God Himself attested him na siya ay magiging unfaithful. So mga kapatid, God is very faithful. Yan ang aking summary. Amen. Ang Diyos ay gumawa ng mga bagay-bagay in favor of Saul para lang maitaas siya at maging tunay siyang hari at tanggapin siya ng Israel. Mga kapatid. Alam niyo, hindi lang siya naging tapat doon sa kay Saulo. Kay Saul, siya ay naging tapat din sa bansang Israel. Dahil sinabi na ng Diyos na bibigyan sila ng hari. Pagbibigyan sila ng Diyos na magkaroon ng hari because they requested for it. But guys, allow me to elevate you a bit. Gusto ko lumalim tayo ng konti sa gabing ito. Bakit kaya ginawa ito ng Diyos? Sa kabila na ang taong ito ay napaka-unfaithful o magiging unfaithful. I will show you 2 reasons. Number 1, to show the difference between the king chosen by man and the king chosen by God. Alam niyo mga kapatid, katapatan pa rin ng Diyos ang lilitaw dito. Mga kapatid. Na kapag ang tao ay nagkulang, andun ang God talagang ready to rescue us.
Kasi mga kapatid, kita na ito ng Diyos sa malayo pa, na si David, na si Saul ay magiging unfaithful at masisira na naman ng Israel because of him. At ang Diyos ay on the rescue na naman. Ipapadala niya ang man after God's own heart, ang man or king chosen by God. Yan ang unang-una kong ipinakita sa inyo. At ito po'y connected sa aking theme. Ang sabi ko sa aking theme, God as faithful, man as certified unfaithful, capturing God's total reasons for His faithfulness. Yun na po, naidugtong ko na ngayon yung word na total reasons. Hindi lamang siya tapat dito kay Saul. Tapat siya at ang kanyang katapatan ay hagip hanggang future. So hindi lang siya tapat sa Israel, hindi lang siya tapat kay Saul, tapat siya bilang Diyos at inclusive dito ang katapatan ng Diyos maging sa hinaharap. Pangalawa, mga kapatid, monarchy is God's plan. Bagamat si Saulo po ay magiging unfaithful, pero ang Diyos ay naging faithful sa kanya because God is faithful to His plan and the plan is monarchy. Ang ibig sabihin ng monarchy, yung ang may maghahari o may magiging reyna o magiging emperor o magiging empress, yan po ang ibig sabihin ng monarchy. At ang monarchy ay God's plan, God's will. Bakit? Dahil ang dulo ng monarchy ay si Jesus Christ. Walang iba kundi si Jesus Christ, the Son of David. Kaya importanteng makita nyo itong process na ito. Kaya guys, yun ang gusto ko makita yung total capturing the total reasons of God's faithfulness. Kinakailangang ma-establish niya si Saulo, si Saul, bagamat certified na unfaithful, dahil ang tinitingnan ng Diyos ay yung hanggang dulo, hanggang sa panahon ng King of Kings and Lord of Lords na si Jesus Christ. So, natapos po ako dyan, mga kapatid. Sana po, na-gets natin. Medyo matindi-tindi itong aralin na ito. Medyo sana po nag-gets natin. At kung hindi nyo ako masyadong naiintindihan, you pray to the Holy Spirit or you pray to the Holy Spirit and pakinggan nyo muli ang replay. Napakaganda po na mag-gets nyo po ito. Parang dumadaan kayo sa Bible survey para kayong nasa Bible college dito po sa pinag-aaralan nating ito. Hindi na po talaga ito basta-basta lang. So, what are my recommendations? Number 1, be wise in the midst of the unwise people. Maraming unwise ngayon. Marami. Unwise. But be wise in the midst of the unwise people. Pastor Jim, how to be wise in the midst of the unwise people? Ito po suggestion ko. Turn to the one and only faithful God through Jesus Christ. Tama. Kasi talagang ngayon ang sabi ko nga sa inyo, ang tao ay certified unfaithful. So, kung ikay matalino, turn to the one and only faithful God. That is through the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, pumunta ka sa Diyos. Pero ang pintuan ng Diyos ay si Jesus Christ. Kasi nakita natin, God is faithful. Tingnan nyo mga kapatid. Naisip ko lang na, paano kaya kung tayo po'y magpapakatino? Magiging tapat tayo sa Diyos. Di lalo siyang tapat sa atin. Tingnan nyo lang mga kapatid, ang aking tinutumbok. Ang Diyos nga naging tapat sa certified unfaithful na si Saul, ikaw pa kaya? Kung magsisikap ka. Alam nyo, kayo po nakikinig sa akin, mga kabataan namin sa CBC, nationwide, mga leaders natin, kung kayo lang ay magiging tapat talaga sa Panginoon, ano kaya ang mangyayari sa atin? Kung ang Diyos nga, tingnan niyo po yung aking logic, kung ang Diyos nga ay naging faithful sa unfaithful, gaano pa kaya siya magiging faithful sa mga taong faithful? Tingnan niyo po yung aking logic na yan. Mga kapatid, na aking nabubuo sa ating pag-aaral na ire. Talagang itaga mo na sa bato yan, mga kapatid. Kita na natin dito Labas na labas yung katotohanan yan. Kaya ikaw, magpakatapat ka lang. Huwag tao ang susundan mo. Huwag IATF. Huwag yung Department of Health. Huwag yung tao, huwag yung nanay mo, huwag yung tatay mo, huwag yung sarili mo rin either. But God. Pag sinabi na ng Diyos, sundin mo lang. Nakatali.
Nakatali ka sa salita ng Diyos. At ang Diyos ay may integridad din. Pag sinabi niya sa Bible, si Lord ay responsible sa kanyang sinalita. Minsan mahina lang yung ating lohika mga kapatid Kaya I pray, be wise. Be wise, be wise. Tingnan niyo mga kapatid ang Revelation 1:5. Ang sabi po ng Revelation 1:5, napakatindi po. Si Lord ang ating faithful witness. Ang sabi to, and from Jesus Christ who is faithful witness. Andun naman yung faithful. Si Lord ang ating tapat na witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Ayan na naman yung king. Siya pala yung ruler of the kings of the earth. Di ba, nasa monarchy tayo. Kaya nga tinatawag siyang King of Kings, King of all kings. At siya'y tapat na saksi. Tingnan niyo po, sabi niya, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Mga kapatid, sino si Lord? Mahal niya tayo. Sino si Lord? Siya ang nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Di balik na naman tayo sa basic. Nang kailangan natin ay si Jesus. Bakit? Dahil si Jesus ay may dugo na ibinubo para sa atin. At yun ang kailangan natin para tayo mapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Tapat po yun. Kaya kung kayo po ay deboto sa inyong religion, wala pong kwenta yung religion. Sabihin nyo, kayo ay katoliko, sarado, dekandado, nakapaka, walang kwenta yan. Sabihin nyo, kayo iglesia ni Kristo, nanay ko iglesia, tatay ko iglesia, lolo ko iglesia, so what? Ano ang ibig sabihin? Iglesia ba ang magliligtas o si Hesus Kristo? Sabihin nyo, kayo ay Seventh-day Adventist. So, hindi ka maliligtas ng Seventh-day Adventist. No religion in this planet can save you. Dahil ang nakasulat sa Biblia, kung Biblia lang pag-uusapan, napatawad ang kasalanan natin because of His blood, not because of religion. Maliwanag po ang turo ng Biblia. Mga kapatid, be wise in the midst of the unwise people. Number 2, experience His absolute faithfulness. God can be experienced. Ito na po, napakahalaga po ng aking tinuturo, mga kapatid. Experience His absolute faithfulness. Alam niyo mga kapatid, matindi po yung word na absolute faithfulness. Totoo talaga yan. Ang tao po ay certified na unfaithful. Ang Diyos naman ay absolutely faithful. Grabe po yan. Talagang si Lord sa lahat ng aspect noon sa panahon ni Saulo na certified and faithful, God is faithful. Kay David, God is faithful. Kay Moses, atras pa tayo o sa unahan pa tayo, maging ngayon at bukas, God is always faithful. And tonight I say the word experience. Experience His faithfulness. Marami ka na bang karanasan sa tao? Kaibigan mo, niloko ka. Asawa mo, niloko ka. Bossing mo, niloko ka. Kaibigan mo, niloko ka. Best friend mo, niloko ka. Ninang mo, hindi ka. Naging unfaithful sila lahat sa'yo. But guys, tonight, I am elevating you, telling you the absolute remedy. Experience God's absolute faithfulness. Si Lord, hindi ka bibitawan. Pag binitawan ka niya, ay mahirap yun. Hindi yun mangyayari. Hindi mangyayari yun. Kapag may nangyari sa'yo, sa totoo lang, kung minsan, kapag meron kang pinagpipray, hindi nangyari, tingin mo, binitawan ka, hindi po. May itinuturo lang si Lord sa'yo sa punto na yun. Hindi ugali ng Diyos na mang-iwan. God will never leave you nor forsake you. Yan ang sabi ng Biblia. And guys, let me tell you this good news. God can be experienced. Yang Diyos na yan, ang katapatan na yan ay pwede mong maranasan. Ang Diyos kasi natin hindi estatwa. Ang Diyos natin ay buhay. Siya ay isang persona. Nararanasan siya. Nakakausap nga kaya siya. Nagsasalita siya sa atin through the words of God. Ginaguide niya tayo. God is experientiable. Nararanasan po siya. Mga kapatid, look at Paul. Nagkaroon siya ng karanasan ng pagbabago. Look at Peter. Nakaranas siya ng kapatawaran. Di ba tinatwa ni Peter si Jesus Christ?
But that Peter experienced Jesus' forgiveness. In fact, pagdating sa Bible, mga kapatid, matapos niyang i-treason o i-deny si Jesus Christ reinstated Peter. Sabi niya, pagpakanin mo nga kay mga tupa. Do you love me? Yes, Lord. Nireinstate po siya bilang the leader of the band, the leader of the group. Jesus can be experienced. Hindi kaya siya rebulto. Hindi kaya siya relihiyon. Hindi kaya siya samahan. Hindi kaya siya symbol. Hindi kaya siya estatwa. Jesus can be experienced. Dami na born again, mga kapatid. Nagkaroon ng panaginip, dreams. Yung iba naman ay tinamaan ng malakas na liwanag. Nagsalita si Jesus Christ, and that was Paul. Because Jesus is experienceable. Mararanasan mo siya. The last but not the least, mga kapatid, share this God of faithfulness to many as you can. Kung talagang naniniwala ka that God is tapat, God is absolutely tapat, i-share mo siya sa maraming tao, as many as you can. Ang ating term dito is share as many as you can. Kaya nga, gabi-gabi, iniinganyo ko kayo, ay mag-share naman kayo. Kapag hindi kayo nag-share, meron ho kayong pananagutan sa Diyos. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Na sarili mo pa rin ang namamayani. Baka nahihiya ka, pride yan. Kapag hindi ka nag-share sa panahon na ito, pagsuway po yan. Maling-mali yan. Wag, sundin mo si Lord. Isang araw, mananagot tayo kay Lord kapag hindi natin ito ginawa. Why did I say we have to share this God of faithfulness to many as you can? Ang aking paradigm I see Zacchaeus. Alam niyo mga kapatid, si Zacchaeus po, naranasan niya po ang pag-ibig ng Panginoon. Pinatawad siya ni Lord. Makasalanan po siya. Pero ang sabi ng Panginoon, I must stay at your house today. Grabe po yung salitang yon. I must stay at your house today. Ibig sabihin, merong acceptance kay Lord. Bagamat ang tingin ng mga tao kay Zacchaeus ay makasalanan, but Jesus, the King of Kings, said to him, I must, imperative, stay at your house today. Ibig sabihin, merong forgiveness doon. May diwa ng acceptance. May diwa ng second chance. May diwa ng friendship. Because hindi ka papasok kung hindi ka acceptable. At kung hindi mo tinuturing ang tao na kaibigan mo o magiging kaibigan mo, na mahal mo siya, bakit ka papasok sa bahay mo? Kadami-daming tao. Nung panahon na yon, mga kapatid, laksa-laksa ang tao na nagkakagulo ng dumadaan si Jesus Christ. Kasi Jesus Christ, mga kapatid, did a lot of miracles. That's why very, very popular si Jesus Christ during that time. Ang daming tao. Pero ang sabi ni Jesus Christ kay Zacchaeus, I must, imperative, stay at your house. So he came down at once and welcomed him gladly. At pagkatapos ng mga kapatid, sabi niya, ibabalik ko sa lahat ang aking mga, kung meron, ibibigay ko yung kalahati ng aking kayamanan. Diyan ko na-get yung salitang, share this God of faithfulness to many as you can. Doon ko na-get yun. Sabi niya, ibabalik ko yung kalahati ng aking kayamanan sa mahihirap. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng maraming friends. Aba, magbigay ka ng sandamakmak na pera sa panahon na yan, o kahit sa panahon natin, you will gain a lot of friends. Sigurado ang Facebook mo ay puno. Ang daming friends request. So mga kapatiran, share this God of faithfulness to many as you can. That God is faithful. God is absolutely faithful. At ang sabi niya pa, kung meron akong niloko, ibabalik ko ng 4 na beses. Ang dami niyang naging friends. Ibig sabihin, he was able to share the love of Jesus to many as he can. At nung oras na yon, yung bilyonaryo na yan, na si Zacchaeus, biglang naging pobre dahil nakilala niya si Lord. Siguro sa ating pananaw, mukhang hindi yun blessing kasi mayaman na naging mahirap. Alam nyo mga kapatid, lalo siyang naging mayaman sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kayamanang hawak-hawak niya nung una ay mga artificial na kayamanan. Kayamanan ba yun na hindi ka nagiging masaya? Kayamanan ba yun na hindi ka papasok sa langit? Kayamanan bang may tuturing yon mga kapatid?
Ang tunay na kayamanan ay si Jesus, si Hesus Kristo. Ang tunay na kayamanan yung kapag namatay ka, ay pupunta ka sa langit at sa buhay na walang katapusan. Sa langit po ang ginto, inaapakan lang yan. Dito sinasamba. Mga kapatid, hanggang dito lang po si Pastor Jim. Magandang gabi po sa ating lahat. At sana po'y pinagpala tayo. Napakalalim po ng pinaghugutan ng mensaheng yan. Puso ng ating Panginoon. Panginoon, itinataas ko po sa inyo sa gabing ito ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po kaming minsan pa. Bigyan niyo po ng enlightenment ang lahat ng aming tagapakinig ngayong gabi. Sana po ito pong katotohanan ito ang magpapababa sa aming buhay, sa aming puso, sa aming mga pride. Sana po ay talagang maging realistic ito, maging real sa kanilang puso at buhay itong message na ito dahil ito'y napaka-powerful na mensahe. Salamat po. Napakabuti nyo. Sana po na-capture ng mga kapatiran ang total reasons of God's faithfulness. Salamat po. Napakabuti nyo. Sa inyo pong kapurihan at kaluwalhatian, Panginoon. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. At ngayong gabi, nagkaroon po tayo ng 618 shares. Salamat kay Lord. At nagkaroon tayo ng 212 na active viewers. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Gawa-gawa po tayo ng reflection para lalong tumimo sa puso natin ang mga salita ng Diyos. Alam nyo, kapag gumagawa ka ng reflection, parang ano yun eh, parang yung lupa, binubutas mo at dun mo nilalagay yung binhi sa malalim na lupa para matibay ang buto o ugat. Ganun po yan. Actually, habang gumagawa ka ng reflection, hindi ako nakikinabang, kundi ikaw. Kasi ini-entertain mo ang mga katotohanan ng Diyos, binabalikan mo, gumagawa ka ng synopsis ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Nagsasama-sama ang lahat ng narinig mo. Ikaw po ang nakikinabang, not me. Okay? Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Gawin nating ugali. So, good night, mga kapatid. God bless po. Salamat po sa isang banal na gawain na nangyari na naman tonight. Makakapahinga tayo ng maganda tonight. Do your reflection please. Napakaganda po. Salamat kay Lord. So good night mga kapatid. Bukas po muli kung buhay pa po tayo. Dahil 2 taon mamatay kada segundo mga kapatid. Good night, God bless, Maranatha and Shalom.